Hello mga ka-sisters, sa masamang palad ay nalunod yung aking bangka na sinasakyan. Ayan, bali pinulot ni Milen yung mga nahulog na isda at sinagip ni Eric yung mga lumitaw na gamit namin, yung pangsagwan. Dahil sa hindi inaasahan mga ka-sisters ay lumakas yung dagat at hangin at hindi kinaya ng aking bangka at yung dagat na karamihan ay pumasok sa aking bangkang disagwan. Habang hinihila ako ni Eric ay hindi ko naagapan yung pag sagwan o pag limas ng tubig papalabas sa aking bangka na sinasakyan. So ayan, tinutulungan ako ni Eric at maiayos ang bangka dahil ang plano namin ay dadalhin doon sa mas malapit na pulo para kunin yung tubig sa bangka at lumitaw ito. Yung aking dalang palakayan na sabi kay mga ka-sisters ay hindi naman naanod kasi yung kawil ay sumabit doon sa lubid. Kaya ayan, daladala ng aking bangkang maliit yung aking sabiki, kaya mayroon pa akong gagamitin sa sunod na magsasabiki ako. At hinihila na nga pala ako ni Eric papunta doon sa isang pulo na mas malapit pa sa amin para nga makuha yung tubig. At ang nangyari sa akin dyan ay nagdapa na lang ako habang hinihila ni Eric yung bangka at talaga namang punong-puno ito ng tubig. At ang ibang mga gamit nito ay nasagip din, pero ang iba ay talagang nawala at nahulog, katulad ng mga kawil na extra na dala ko at saka yung mga pabigat, yung bakal na may swivel ay nadala yun papunta sa ilalim. So ayan, bali ang sitwasyon ko dyan ay nakadapa at todo ako hawak dahil kailangan na mahila sa papunta sa tabi dahil malakas na malakas yan mga ka-sisters. Ang nangyari kasi niyan mga ka-sisters, magang maaga pa ay umalis na kami sa bahay katulad ng dati ng pagsasabiki namin at nangawil na kaagad kami, at ito naman ay hindi ko nabidyuhan at marami akong nakuhang isda katulad ng mga bisugo at mga sapsap, iba pa. So mga kulang-kulang 1 kilo na yung nakuha ko mga ka-sisters, at hindi inaasahan na yung ulan ay biglang dumating sa lugar namin. At first time itong umulan dahil sa sobrang init nga, at dumating kahit pa paano yung ulan, at tuwang-tuwa naman ako, sabi ko ay madiligan yung mga tanim. At pag dumating yung ulan ay syempre lumalakas yung hangin. At pagdating dito sa dagat ay halos doble ang bugso ng hangin at talaga namang lumakas bigla yung dagat. So nag-decide si Eric na pupunta muna kami ng pulo para magpasilong o mag-cover doon para pag dumating naman yung tawag sa amin na subasko ay hindi kami masyado maapektuhan. Ang ginawa namin mga ka-sisters ay nung nagtabi na kami sa pulo ay pag alis ng ulan, ayan, biglang kumalma ng kunti ay sabi ni Eric ay pupunta uli kami doon sa aming pupuntahan na sinasabikihan. So nung nag-travel na kami papunta doon, hindi malayo pa dyan sa pulo, ay ayun nga ang nangyari dahil sa may malakas pa rin na alon. Ayan, habang hinihila ako ni Eric ay bigla na lang na pumasok yung malaking alon at hindi ko na talaga maagapan na sagwanan o limasan, kaya bigla akong napasigaw at nakita naman ako ni Eric at ni Milen. Nauna si Milen na nakakita sa akin dahil sa pagsigaw ko nga, at yun, nagulat din sila na punong-puno na yung tubig. At yun, nag-decide din ako talagang tumalon para hindi masyadong lumubog yung bangka. At ang unang sinagip ko talaga ay yung aking tsinelas, dahil yung naisip ko kapag wala akong tsinelas at makita ng pating yung aking paa na kulay puti at baka mapagkamalang isda. So medyo kabado din ako kahit papaano na marunong tayo maglangoy. So hindi maiwasan talaga na may negative tayong pag-iisip. Ganun pa man mga ka-sisters ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil papunta pa lang kami ni Eric sa laot ay nag-declare na ako na maganda ang maging sitwasyon namin at iingatan kami ng Diyos. Kaya sobrang pasalamat ako dahil ganun ang nangyari sa amin, pero ang Diyos pa rin ang nagprotekta sa amin. Kaya
Ito na, malapit na kami sa pulo na yan, na kahit ganyan lang yan kalapit, pero mas malayo pa rin yan. At kung bibilangin siguro, talaga namang ilang oras pang maabot namin bago kami makaduong sa mababaw. Kaya todo talaga ang kapit ko dyan, at wala akong naisip kundi talagang empty yung aking kaisipan, dahil hindi ko akalain na mangyaring sa akin, at hihinayangan ko yung aking mga huli at mga gamit, lalo nung aking timba na nilagyan ko ng mga pamain ko. So sobrang hinayang talaga ako, dahil yung timba na yun sobrang mahal ko mga ka-sisters, dahil yun ang nilagyan ng mga tinapay na biscuit na sobrang nagandahan ako doon. Kaya sobrang hinayang ko doon na nawala yun sa akin. So ganun pa man ay nakaligtas pa rin ako, at talagang salamat sa Panginoon. At dito na nga kami mga ka-sisters, nagduong sa mas mababaw ng pulo. Ayan. At kailangan yan sagwanan o limasan. So eto na, at kailangan na si Eric na magtulong sa akin maglimas, dahil talagang pinagod ako mga ka-sisters ng pagdapa dyan habang hinihila nila ako sa bangka. Habang naglilimas naman itong si Eric, ay todo naman ang aming kwentuhan o marites, dahil nga sa pagkalunod ko na ang sabi niya, sobrang laki ng tiwala daw niya sa akin na hindi daw ako malulunod, dahil alam naman niya na marunong daw ako lumangoy, at talagang nakita niya yung diskarte ko kung paano isave yung mga gamit, at higit sa lahat yung buhay natin. So talagang natatawa siya sa pangyayari na yan, na hindi niya inaasahan kasi na kami talaga ay malulunod, dahil tuwang-tuwa na kami niyan mga ka-sisters, dahil ang bawat isa sa amin ay marami nang nahuli. At sabi ko nga, libre na naman tayo sa ulam, at hindi lang isang ulaman kundi may pangatlong paulaman pa. Kahit isda lang na pabalik-balik ay talaga namang tuwang-tuwa na kami niyan, dahil makakalibre nga kami at hindi na kailangan gumastos. So ganun pa man mga ka-sisters, ay pakiramdam ko dyan talagang sobrang nilamig ako, at ayan, pahalos pasinyas-sinyas pa si Eric sa pangyayari. So talagang hindi maiwasan na yung naghalo yung iyong tension at lamig, at ayan, talagang ay ihi ka sa sobrang gulat sa pangyayari na kung bakit nalunod. Ang mga ganyang sitwasyon mga ka-sisters ay mga biglaan, talaga namang parang nakakatroma din isipin na mga biglang pangyayari or aksidente ay talaga namang hindi mo ma-expect, at hindi mo akalain na kung paano ka makaligtas. At sa kabila niyan ay parang may masaya pa rin sa kalooban mo, dahil alam mo talaga na ikaw ay na-save ng Panginoon sa mga pangyayaring ganyan. Nung pagkalubog ng aking bangka mga ka-sisters, ay mabuti nga't naisipan ko na videohan, dahil may kanya-kanya kaming camera na dala ni Eric, at saka sabi ko sa kanya bago niya ako sagipin ay videohan niya muna. Siyempre artista tayo para makita nyo din kung anong pangyayari. Kaya't ayan, halos bawat galaw namin ay nakukuha ng kamera. Kaya ngayon nung natapos na naming limasan yung bangka na maliit, ay nag-decide na kaagad kami na uuwi na lang, dahil talaga namang malamig na, at hindi na kailangan magbalik pa kami ng pagsasabiki, kahit sabihin maagang maaga pa yan mga ka-sisters, dahil kailangan talaga namin na magpahinga muna, at dahil may trauma ng konti ang nangyari sa amin, so kailangan kaming umuwi at magpahinga. Natapos nga pala ni Eric na limasan yung bangka, ay ayan, tinatanggal namin yung mga kawil na nakasabit sa lubid, dahil yung mga kawil na karamihan ay talaga namang sumabit, at ang iba niyan ay halos sumabit din sa mga damit ko. Mabuti nga lang ay hindi ako nasugatan, at ayan, talaga namang hirap na hirap kami makaalis dyan dahil sa mga kawil na sumabit sa lubid, at dapat naming ayusin yan bago kami uuwi. Sa pangyayari nga pala yan mga ka-sisters, ay kasama namin si Milen, at hindi ina-expect ni Milen na makita niya yung buhay na nalunod. Dahil talaga sobra siyang kabado, at talaga namang mapapasigaw ka na bakit nga ganun ay lunod. So mabuti nga lang ang ibang mga gamit ay
nakuha ko, maging yung mga sahig ng aking bangka ay nadala ko din pa uwi. So ito na nga at kami ay nag-travel na pauwi sa aming bahay. Ayan, habang nga kami nag-travel pauwi at talagang medyo napapangiti na ako dyan. At itong si Eric at si Milene ay talagang tudumiti dahil ayan sa pangyayari na kahit nalunod ay nakangiti pa rin. At ito na nga mga kasisters ay malapit na kami sa aming dadaungan o malapit na kami sa aming bahay. At talaga namang excited na akong umuwi dahil talagang na-feel ko yung malamig na. Dahil sa pagsisid nga ng dagat. Ayan. So, andito na kami at maraming salamat sa inyong pagtangkilik at God bless po sa inyong lahat.